Hello, hello, hello! Magandang. Bakit parang naayan? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite, faithfully defiant na tagalista ng Noisy. Ayan, kamusta everyone? Ayan, marami nagre-request na naman ng live dahil gusto nilang ipa-explain sa akin via live stream ang ang isa kong post about the well-founded fear test tungkol ito sa asylum request, especially focusing sa mainit na asylum request ni presidential spokesperson Harry Roque. So, pakishare po muna ito mga friends. Ayan. Pakishare at maraming salamat sa inyong pagiging super engaged and super participative, and lalo na yung pag-share ninyo sa inyong mga chat groups, sa pag-uusap ninyo sa inyong mga hapagkainan, inuman, diskuhan, tordyakan, lahat na. So, pakishare po muna, click share, ayan, and then click share to your chat groups, to your Facebook groups, to your WhatsApp, to your Telegram, ano pa ba, to your Twitter, ayan, kamusta? Okay, kasi nga, kailangan na nating pag-usapan ng mga bagay ayaw pag-usapan ng mainstream media. Okay, so, pero bago ang lahat, salamat sa inyong pagiging masugid na taga-subaybay. And again, inuulit ko, huwag po kayo magpapadala ng stars dahil hindi po yan nire-remit sa akin ng Meta. Marami pa nga sila sa aking utang. So, ano na lang siya, nilista na lang siya sa tubig. So, pero yon, eto na, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay para hindi kayo napaiikot-ikot ng mga ng corporate mainstream media na parang kulangot ba. Ayan. So pag-uusapan natin ang maraming bagay-bagay. Okay. So alam niyo naman na si dating presidential spokesperson Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa Netherlands. Okay. So, maraming nagtatanong, ano ba yung asylum? Usually, ang alam ng karamihan, ang asylum ay para lang sa mga refugees. At ang tingin nila sa mga refugees ay ito yung mga taong umaalis lamang ng gera. Okay? Pero malawak po ang ibig sabihin ng asylum seeker. Okay. So, papakita ko lang ito para makita ninyo ang ating mga sources dahil mahirap na. Okay. So, ito ay galing sa UN agency na nangangasiwa ng refugee, UN Refugee Agency. So, ngayon, ang asylum po kasi, matagal na tong protected right. Okay. So ngayon, ang pwede kang mag-seek ng asylum when you are in danger of persecution or danger sa iyong country of origin. Okay, country of origin. Okay. So malawak yung ibig sabihin ng persecution. Usually, ito ay tied sa, okay, I'm gonna show you, Usually, ito ay tied, for example, sa iyong ethnicity, sa iyong race, sa iyong political opinion, or any opinion imputed on you, ibig sabihin, ina-associate sa'yo. Okay. And of course, membership in a social group. Okay. So,
pwede diyang, medyo nag-evolve na ito, pati yung pagiging LGBT, pwede na siya maging basihan para mag-apply ng asylum, but not all countries recognize it. So usually, this is the traditional basis, no? Na ikaw ay mag-face ng persecution or harm base sa race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. Okay. Now, si Harry Roque, nag-apply na siya ng asylum sa Netherlands. Diba? Bigla na lang siyang sumulpot sa Netherlands. Okay. So, ngayon, na-approve na yung kanyang, hindi pa naman na-approve yung asylum, pero na-approve na yung pagsisimula ng process. So, pumirma na siya, nandun na siya, and because nag-uumpisa yung process, hindi na siya pwedeng ibalik, hindi siya pwedeng kuhanin sa Netherlands ng gobyerno. Okay? Why? Because of the principle of non-refoulement. Okay? But English speakers pronounce it as non-refoulement. So yung mga sinabi ni Harry Roque. So ano yan? Ano ibig sabihin ng principle na yan? So let me show you a short video about it para naman maintindihan nyo siya. What is non-refoulement? Non-refoulement pala sa English. Ay, ano nangyari? Ano nangyari? Ba't hindi siya nagpi-play? What is non-refoulement? So basically, ano ba yan? Ang naglalag siya. So anyway, so ang principle of non-refoulement, hindi nga siya po pwedeng ibalik, okay, habang ang asylum process ay hindi pa natatapos. Okay? And it is, ang sabi ng iba, meron na itong status sa international law as jus cogens. Ibig sabihin ng jus cogens po na status. Ito po ay isang norm na hindi ka pwedeng mag-derogate. Ibig sabihin, no exception. Okay? Di ba? Maraming karapatan na may exception. Halimbawa, public order, public moral, legitimate state security, etc., etc., etc. Pero, ang non-refoulement, sabi nila, may status na raw ito ng jus cogens. Pero, hati pa dyan ang mga international legal scholars. But anyway, ang ibig sabihin niyan, hindi ka pwedeng ibalik sa country of origin mo habang may umaandar na asylum request. Okay. Matagal yung asylum process. No? Usually, sabi nga ni Harry Roque, sa kanya, baka tumagal yan ng 1 year and 6 months. And sa Europe, pag na-deny ka ng asylum request, halimbawa sa Netherlands, pwede pa yang i-escalate sa European Court of Human Rights. So, mas lalo pang tatagal. Ngayon, anong option ni Harry? Kung si Harry ay hindi ma-approve ng asylum, like for example, si Joma Sison. Si Joma Sison po, siya po ay na-reject ang kanyang asylum request sa Netherlands. Pero umakyat ito ng European Court of Human Rights. So, merong ibang category other than asylum in order for you to stay in Europe. So, kaya exercise in futility na itong gusto nilang gawin kay Harry Roque. Okay? Because maraming layers sa European Union ng protection of people fleeing their country of origin because of race, ethnicity, religion, nationality, and of course, political opinion and social status, membership in a particular group. Okay, ano yung mga pasok dito kay Harry Roque? Maraming pasok dito kay Harry Roque. One is political opinion dahil critic siya ng administration. At alam naman natin na yung administration, in the past 3 years, wala silang ibang ginawa, kundi talagang usigin ang kanilang mga kalaban. Meron pa, social group.
because Harry Roque is identified as a Duterte supporter. The Duterte supporters is considered a social group under international law. Okay? So, yun ang dahilan, nakaangkla dyan, of course, kailangan ay merong well-founded risk of persecution based on those categories. Of course, hindi naman dahil sa race ni Harry Roque, hindi rin dahil sa nationality, hindi rin sa religion niya, pero dahil ito sa social status, yun nga, membership in a social group, and ayun na nga, Duterte supporter. Okay? And political opinion because si Harry Roque ay critic ng administration. Ngayon, ano ba yung standard para ma-approve ang asylum request? Ang standard actually ay ang tinatawag na well-founded risk of persecution or harm. Okay. Anong klaseng harm? Harm, kung meron kang reasonable possibility. Remember, ang standard lang ay reasonable possibility na ikaw ay, pag binalik ka sa country origin mo, ikaw ay makakadanas ng torture, cruel, degrading, and yung iba pa nilalagyan pa ng humiliating treatment. Okay. So, actually under siya ng degrading. Pero yung ibang bansa, hinihiwala yung degrading and humiliating. Okay. So, yun nga, cruel, torture, cruel, degrading, humiliating treatment based dun sa category na kabilang ka. Halimbawa, part ka ng social group, and in Harry's case, yung kritiko ng administration or being a Duterte supporter, and of course, political opinion, your criticisms of the government, of the administration. Okay, so ang kailangan lang niya, reasonable possibility and well-founded risk. Yung well-founded risk, dalawang part yan na interrelated. One is subjective. Okay, subjective. Base sa iyong pakiramdam, hindi ba? So, si Harry Roque ay magpe-present yan, and any asylum seeker, kailangan nilang mag-present ng bakit mo pakiramdam na pag inuwi ka sa bansa mo, ikaw ay mag-face na there is a reasonable possibility that you will face torture, cruel, inhuman, degrading, or humiliating treatment. Okay. So, bahala na si Harry Roque doon kung paano niya ipe-present yung case niya. Just to give you an information, no? Nung panahon ni PRRD, there are people who actually nag-seek sila ng asylum sa ibang bansa because of the war on drugs. And I know a case in the Netherlands. Ganito pa yung eksena nun, ha? Nagfofuta. Nag-shockpox sa Netherlands on a tourist visa. Okay? Tourist visa, nag-shockpox sa Netherlands. Nahuli ng pulis. Bawal kasi yun. Bawal kasi yung sa Netherlands naman trabaho yung pagiging shockpox, pero hindi ka pwede magtrabaho na tourist visa. At kailangan registered ka kung mag-shockpox ka. So, nahuli siya ng pulis. Ang ginawa ni Akla, para hindi siya i-deport, nag-seek na lang siya ng asylum sa Netherlands. At ang kanyang naging basihan, dahil meron siyang kakilala na nasa natokhang, nasa drugs watch list, ganyan. So, natatakot siya umuwi. Pak! Nabigyan siya ng asylum. Ganun lang ang tsikahan. Okay, ganun lang yung tsikahan niya. Well, totoo naman yung war on drugs, tas ang daming press reports, hindi ba? So ngayon, itong kay Harry Roque, so pinaprocess na yung asylum niya. And just so you know, di ba may mga press reports? Naalala niyo yung Polvoronic video? Yung Polvoronic video na pinalabas noon sa US, na nandun si Harry Roque,
Tapos, may mga nagsasabi na si Roque may kasalanan yan. Di ba, may mga media report. Tapos, ang sinasabi pa, AI-generated yung Pulveronic video na pinalabas sa US na nandoon si Harlika and si Harry Roque.